sinurik mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa iyo, ang kalidad na hanap mo. Sa Uno Plus kampante ang puso mo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong makuha. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Ini ang Tabaco City's tindugon na radio station. One Radio. 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 Perming tindugon sa impormasyon asin musika. Perming nakatutok para sa pagtaoning tultol na serbisyo. One Radio. 91.3 News FM. Tindugo na. Tindugo na. Serbisyong tunay. Kasiyahang walang kapantay. Ang gabos ng mga bagay nadadara sa urola. Tamang desisyon sa lambang diskusyon. Daing halong duda. Legal sana. Legal sana. Legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa Legal Sana. Legal Sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal Sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak. Okay. So, Maraynaldo po sa inyo mga tugang. Anya na naman po kami digdi Sabado. So, it's nice to be back. Yes. Kumusta na, Attorney Joyce? Okay, wala na pong kalintura as in sipon. Pero matuon pang sipon. Ako niya ang pasupagaw. Igwa pang diit na lang. Diit na lang. Takang Sabado mga ko tao. Tinexta ka niya ako. Di ako maka-attend. Ika na lang. Iyo ka man pala. Oo. Sabi ko, ma-ride lang ako. Kaso, last minute, may kalintura man ako kahit. Siguro, tarangkasan man ang gadbagadamon yan, ano? So, maringay ito din, nagaloy. Martes, medyo okay naman. So, anyway, it's nice to be back sa tuyang programa. Digdi po sa programang Legal Sana. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM, Tabaco City. So, syempre po, ako po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. Matin pa talagang sipon. Dangugon pa. Pungagon pa. Pungagon pang ano. Medyo bungog-bungog pa nga ni. Pero ano na, December na, ano na bangon yan? December 7. Yes. Jesus, madali na naman ang Pasko. Oo. Sa Monday, birthday ni Mama Mary. Na-move siyang December 9. Dapat 8. Kasi hindi daw pwedeng mag-coincide ang birthday niya on a Sunday. I don't know kung ano. Pero sa 9 is declared yes, holiday. Dahil man, ang aram ko, minove man lang sa simbahan. Sa simbahan. So, celebrate. So, celebration. Pero, holiday na December 8, dahil man tigmove. Dahil man tigmove. Dahil man tigmove kang Malacanang, it remains as December 8. Okay. So, nag-aasa po na bakasyon sa Lunes. Ay, yan sana. Pasensya. Ako ko taso nag-aasa. Anyway, ang topic tangon yan, ining si So, although natakpan na ni kang issue, dapat last week tabaga ko tayo discuss about kay VP Sara. Kaya lang, may ngunyan, ang maanuon, ang mainito na issue ngunyan, so mga ini-screenshot. Si Maris Racal. Si Maris Racal, si Anthony Jennings, saka si ito. Si Jamela Villanueva. Tapos si Rico Blanco. Updated na maray. Nabasa mo ito? So, convo? Yung conversation. I'm so sorry for invading your privacy, pero nagkataon lang siguro. Nasa newsfeed ko. Dahil ko man binasa. Nahiling ko, pero saradayuto ng fan. Hindi na kaya. Makulog pa kayo ng mata ko. Anyway, saro lang dyan ang lesson. Pag tinaram na mag-delete, delete. Araw ka mga experts dyan. Then, empty na sana. Then, mag-delete. Diretso, empty permi ang inbox. Tapos, sabi nga ni kang mga cheater, sa mga cheater
kung ma-cheating ka, day ka magwalat ka ebidensya, mag-call ka na lang. At least nya lang sa call Oo, so, call logs lang. Call logs. Pero so ebidensya, so resibo para So going back to the other latest and hottest issue in the world of politics. Ngunyan po, very trending po ang satuyang Vice President. Vice President. Yeah. Iyan ang actually may nagapot sa kuya kayan. Natangaya si Vice President si VP Sara pwedeng filean kaso. Pero ang presidente, kahit baga si President Duterte, kang siya presidente kang Pilipinas, maski anong gustong sayang i-file kaso, may mga threats siyang giniribo dahil siya nakakasuhan. So siguro lang po just to clarify sa to yung mga paradango, ang may immunity from suit man lang presidente. It is only the President of the Philippines that is immune from suit. So ibig sabihin, habang nakatukaw ang presidente, dahil mo yan pwedeng filean kaso, whatever case is that. Pero ang vice presidente, ang ibang mga opisyalis kang gobyerno allowed, dahil sindang immunity. Kaya iyan po na natangaya si VP Sara, tig-imbestigaran kang NBI, may DOJ, may kung ano-anong mga investigating, may PNP baga, gusto siyang filean kaso dahil sa pakikiaram niya duman sa pag-transfer kang si Attorney Lopez. Igwa po talagang igwang right ang mga tao, igwang bako immune from suit ang Vice President. So sa ngunyan, dakulo ng mga gustong i-file kaso ki VP Sara. Yes. So, i-discuss ta iyan ngunyan na. Iyan ang i-discuss ta ka iyan. So, nag-come out ki mga araw kayo. As in, anong mga possible consequences kayo ni? As in, anong mga basis, anong mga basihan kang mga gustong mag-akusa sa iya, pwede siyang kasuhan ki araw kayo ni. Kasi, ini ang tigtataramta digi sa programang legal sana. Na sa gabustang tigtataram, sa gabustang tigigibo, there is always that legal consequence. Pag nabinukatang sa tuyang ngimot, pag nagibo kita kisarong bagay, may consequence yan. So, we are not immune from suit, we are not immune from legal consequences. Kaya nga ang purpermita baga, Attorney Joyce, na digi sa programa ta, mag-iwas na sana, kung pwede man sana kita mag-iwas sa kompromiso, sa gulo, the better. Kasi pag once naglaog na kita sa legal may mga legal implication, makulugon ini sa payo. And it can cost your job, it can cost your life or your liberty. So ining ang i-discuss tangon niyan, ining sa mga possible cases na pwedeng i-file sa Vice President. Yes. So sabi digi nagpun baga ini kang so nag-post siya ki video. So maigwa kitang freedom of expression, may freedom of expression kita, may freedom kita na magtaram ki we are free to air our displeasure to the government. Halimbawa ngaya sa presidente dahil tauyin ang padalagan. Halimbawa sa mayor, sa vice mayor, sa congressman, kung sisiman na public official, dahil tauyin ang sendang padalagan, may comment kita, we are free to air our grievances. Yes. So, and kahit i-air nyo yung grievances nyo, hindi din kayo magiging liable agad sa libel if they are public officials. Provided that yung grievances nyo related sa trabaho nila. Sa trabaho, tapos may basihan ka mo. It's not a mere conjecture nyo. Kumbaga, bako ilang nindo basta-basta ginibo na basta ka lang makasabi. May basihan dapat ang tigtataramta. Huni ngaya si Mayor ngayaon, maluyahon ngayon magtrabaho. Dapat, anong basis na nata mo sinabi siyang maluya? Huni kaya ngayon sa mga proyektong pinangako niya ngayon, arog na kayo ng status, matapos ng termino niya, dahil pa lamang ngayon na-implement, arog ka. So dapat, may basihan man giraray. Although we have the so-called freedom of speech, freedom of expression, there always a limitation to that. And one of that limitation is dahil ka pwedeng mang-threaten. Dahil ka pwedeng mambanta. So, ang nangyari so it was very nag-trending na ini sa social media
nagkaigwa baga di kipagbabanta, ano. So, gusto ta pong i-discuss ngunyan, ano ba ining grave threat na tig-aako sa satuyang Vice President and whether or not may basihan ba so accusation sa iya that she may be held liable for grave threat. So, Attorney Joyce, ano ining grave threats dang tig-aapod? Okay. Ini pong grave threats, yaon po ini sa satuyang revised penal code. Kung sa intig sasabi, kung sisay man ang tawong nagpatakot sa sarong tawo pa na magi-inflict ki harm sa sarong tawo, sa honor niya, sa pagkatawo niya, or sa property niya, o sa pamilya niya, it is a crime. Okay? Punishable under the revised penal code. So, in the case of Vice President VP Sara, there was a threat na sinabi niya, threat to kill, na in case something happen, may inano na siya, may inutusan na daw siya na may nakahuro na siya na pag may nangyari da sa iya, gadanon da si President Bongbong, and yung, si First Lady Lisa, tapos si Speaker Romualdez. Yes. So ngunyan, ang threat po, para masabi yan na threat, patakot iyan, kung sa Bicol, patakot. Yes. Na pag na-consummate, krimen yan. Halimbawa, may nahilingi ako, may tinaraman ako, ika ngaya pa day kang palingis tapugutan ta ka. Pugutan, when consummated, is a crime. And that is grave threat. Day kang magparapasalis ako, tasuluon ko ngayang harong nindo. So, suluon ang harong is an arson. If consummated, it is a crime. So, arog po kayo ng threat. Dahil ka ngayon magpailingiling sa ko, tabungagunta ka. So, ang pagbungag is physical injury and that is a crime. Even the mere uttering of words, with or without intention, sabihin, para nga joke. Para nga kaluwag man sa na ito, it is not a joking matter. Kasi nga, ang freedom of expression natin hindi absolute. Oo, sa kadain gigibong joke, ang krimen, ang pagbabanta na mag-commit kisang krimen, bako iyan joke. Para nga tig-joke ta ka, nag-file ka tulos, pinablatter mo ako, it's not. Kasi ang epekto ka yan sa pinagbantaan mo or sa nakadawag sa iya, what matters most. Halimbawa, ika nagjo-joke. Halimbawa nga ika nagjo-joke. So nakadangog, sineryoso. And because of that, inatake sa puso or may nangyari duman, okay, natakot, nabuaarog you are directly responsible because of your action. Very powerful baga ang taramon. Di ba? Words are very powerful. It can create illusion in the mind kang nakakadangog. So, dahil po digdi sa grave threat, bako digdi bako importante, kung seryoso ka o nagkakaraw-karaw ka lang. Kaya ang moral lesson digdi, Attorney Joyce, dahil magparakaraw-karaw ka ini. Yes. Nakulong ka na kaso actually sa municipal trial court na mga balubagi sa na taram-taram. Pero it's a crime. Ika nga pa dito, ka mga magparaan, barian ta ka. Barian ta ka. Pagbari is a physical injury. Yeah. Physical injury. Paano kung natakot ito, nagpa-blatter, kinason ka ki grave threat, ang defense mo parang kalwag. That's not a valid defense. So iyan ang ang digdio is ang importante digdi na intimidate ba sa imo. Pero kung halimbawa tinakot mo, ulok-ulok dahil man napakilabot, tayong problema yan. That may not fall under the crime of threat. So ini pang Attorney Joyce. Ika ngaya, pumurupundo ka ngaya, tasubata mo ngaya, pagday mo ngaya sa kuya, usually baga sa mga estudyante, pagday mo ngaya pinaarog, subata mo ngaya, iluluwas ko. Ang apod kan blackmailing. Blackmailing is also a form of threat. Pag nag-blackmail, pagday mo ngaya ako, pinautang ki 1,000, ko ngaya so video mo, so iskandal mo ngaya, ipakalat ko. That is blackmailing and that is a threat. Although bako siya grave threat, it may be other threat, but that is still a threat. Yes, and can also be equivalent to other forms of crimes. So ang nangyari digdi kay VP Sara,
Nag-ano pangalunan ko. Walain pa. Ang nangyari kay VP Sara, the threat, if carried out, will equivalent to a murder case. Pwede talaga siyang lumaog sa grave threat. Yes. So defense na na mangyayari lang ngayon kasi kay pon magadan ngo na ako. Ang tinatawag yan sa obligations and contracts, suspensive condition. Suspensive condition or so tigapuntang conditional threat. Yeah. So threat ko nakabase sa arog dakulo na po ka nakaso sa Supreme Court, that is still considered grave threat. Yes. Nag-uran ka ki Supreme Court decision na threat may be conditional or non-conditional. Still, the law says it is a threat. So, kaya medyo magabat-gabat ining kaso, bata na pinasave sa video, and let's see what will happen kasi ang araw ko finaila na, tapos nag-under investigation sa NBI. So, ining igwa man kita, excuse, ining actus reus nga maano man nga kita Attorney Joyce ki mga garo ma-infuse kita ki mga mga Latin terms, legal maxim, mga legal maxim iyan na actus reus mens rea. Okay, ining actus reus mo nakita ini supagtarampo ki mga threats next gagadanon ngaya kukulugan ta ka. This is the actus reus, the act of speaking the threats. Kung sign language, pwede kayo makalusot. Sa mga sign language kasi ang batas clear man ligdig kay puan taramon. Tinaram. So ang mens rea naman dapat ang intention kang akusado dapat ma-feel kang tigtataraman niya na ma-intimidate siya, matakot siya sa mga sinabi mo. Diba? Yun yung mens rea. Whether natakot ang pakaan is kay puan there must be some sort of intentional mo na may capacity ka to carry out your threat. Yes. Kung usually sa mga mga barkada na dahil man talagang intent to harm. Halimbawa kami nag-reunion kami kang kasusaro mga barkada mi shot na nga pa pag dahil kang nag-shot, lunudon ta ka dyan sa swimming pool. There was actually no intention, the ambience or the atmosphere there was not threatening. Dahil ito pwedeng na lunudon, karalwagan man lang ito. So, ang saro ining tigapod na mens rea, there must be some sort of intimidation or intention kang dapat kang nagtataram na pwede niya itong gibuhon. Tapos, ang sarong padigdi sa threat, ang sarong importantihon is, sunakadangog, naniniwala siya na kayang gibuhon ang tig babanta niya. So, halimbawa, trinetin ka kang vice president, nagigibuhon niya Sa hiling mo, makaya daw ito kang vice president? Yes. The answer is, it is powerful possible. Sila Pero kung halimbawa masarigo na lalaki, kahampang maniwangon tapos nasa bedridden din nakakahiro for the last 6 months arog kaan dagiton sa binantaan rumani ka nga kita pasaon ko ngayong pandok mo nga nakakabuhat sa iyang bedridden tapos nagthreaten pang pasaon sa pandok so nakadangog maulok lamang iyan teka nga nakabuhat dyan paano pa nga ako bungagon. Yes. So that is not a threat. Yes, but there's also another instance na regardless of how the recipient feels, basta ang intention talaga kang speaker is talagang mang-intimidate, it can also be grave threat. Sa kasaro pa sa threat mga tugang, maski dahil nadangog kang tig-threaten mo, may nakadangog, ito ang nag-istorya. Halimbawa, araw kay to si Lena. Si Lena. Kaya raking kalag ni Lena. Gadanak, nabadil ka sumanggi. So, ito si Lena. Nakahuron niya si Roda. O, sinaksak baga si Roda, sinaksak ko to sa ospital. Tapos, sabi ni Roda, kinahuron niya si Marites, kasi tinding, nagbanta ngayon si Lena, nagagaradanon ka mo. Even though recipient, daay niya mismo na resibe, subanta.
ibang tao ang nakadangog, but it was relayed to the person who was threatened. And so person threatened, nagkaigwa kitakot, nagkaigwa ki-fear na baka gibuon sa indaso nangyaring subanta, they have all the right to file a case. So, digdi po sa grave threat, importante na pinagbantaan mo harap-harapan. Sabihin mo nga ama mo, pag nahiling ko siya, pugutan ko siya kipayo, ang tinaraman so aki. That constitute a grave threat. So that is how threat is being appreciated sa satuyang criminal law. Okay, so to repeat, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effect na to the person to whom they represent, the relationship between the accused and the complainant, the recipient reaction to the accused word. So, iningabos na mga circumstances na take into consideration whether or not the threat is real and imminent. Okay. So, ang ikaduang tigkakaso ang ikaduang tigtatapok na possible na legal implication na tigibo ki Vice President Sara, disbarment. Yes. Kasi abogado po si VP Sara. Practicing lawyer siya sa ano man din ni Attorney Joyce na disbarment? Okay. So, ini pong disbarment, saro ining way para ma-blacklist ang sarong abogado sa pagpa-practice bilang abogado sa Pilipinas dahil sa mga ethical violation, misconduct, or na-involved siya sa iba-ibang unlawful activities. So, lately, I think that was on November 27, Secretary Larry Gadon filed a letter at the Supreme Court na requesting the Supreme Court na mag-motu proprio, mag-start ng disbarment case against VP Sara. Tayan si Attorney Gadon na disbar bagaan. Yes. Kasi nag-live sa Facebook, nag-Facebook live, nagpararant iyan, nagparamuda, tapos nagparataram ki mga bagla na taramon, laban ki si journalist, si Raisa Robles. Tapos, dahil man kayo sa yung, actually may nag-file sa iya, pero sa Supreme Court, motu proprio, nag-take action, refer siya sa bar discipline, as in a disbar. So ngunyan, sabi nga, the irony is, siya ang nag-file ki disbarment. Gagamitin yung sarili niyang jurisprudence. Sabi rin niyang jurisprudence. So, ginibo sa iya kang Supreme Court, gusto niya man i-apply kay VP Sara. So, madami pong grounds para ma-disbar or ma-suspend ang sarong abogado. So, inot po, gross misconduct in a professional or private capacity. Deceitful or dishonest practices, including fraud or misrepresentation, conviction of a crime, breach of fiduciary duties, like misappropriation ng pera ng client, or violation of legal ethics. Yan po ang mga pwedeng maging grounds in the event na mag-prosper ining disbarment case against kay VP Sara. Typically po, ang naga-file ka ining complaint ISO Integrated Bar of the Philippines. IBP. Igang discipline committee. So, it can also be the Supreme Court. Kaya nga, motu proprio, in the own volition of the Supreme Court. Pwede na sinda mag-file. Nahiling kang Supreme Court, kasusupgan ngayon sa hanay kang mga abogado, haliunta na nga sa listahan kang mga abogado. Yes. Siguro, ang law profession baga, saro sa mga tigtitingala na profession digdi sa Pilipinas. So, kaya may kitang Code of Professional Responsibility na that the lawyer is bound to uphold integrity, justice, commitment in all aspect. Yes. So may nabasang akong jurisprudence kagabi, sabi doon sa jurisprudence, lawyers being officers of court. So they are loyal to the law itself, not to other people. Saka actually, ang mga abogado po, mga tugang, ang apod sa muya, public officers. Public officers na halimbawa, pag inatake nindo kami na aram nindong abogado kami, inatake nindo, dinisuspect nindo, ang apod kaan, direct assault. Direct assault po, mas mahalang kaan ang penalty kesa sa ordinary physical injury. Kasi we are being treated, we are treated by the law
as one of the public officers sa bansa ta, because we are considered as officers of the court. We are duty bound to uphold the law, uphold the integrity of the law. Kaya pag nahiling kang Supreme Court, nahiling kang IBP na medyo ining abogadong ini, nagdudulot na ni ki garo kahiyan or disrespect, nagko-commit ki disrespect sa profession, haliun ta na ngayon ini. Kumbaga mahali ki mga bad oranges sa ano ngay tabaka ngaya makaulakit. Yeah, sabi nga ni Chief Justice Gismundo nung last SIPRA rollout natin sa Regional Convention. Medyo madali daw. Okay lang naman pumasa sa bar. Madaming lawyers, pero mahirap mag-maintain. Yes, mahirap as a lawyer. Oo. So, ang effect, pag naano po ini, ang disbarment case, medyo man ini. Kasi may due process man, tatawanan ki so lawyer na mag-explain kang sa iyang side, magkakaigay ni ki mga hearing. So, ano po ang mangyayari kapag na-disbar ang sarong abogado? Okay. Pag na-disbar po ang sarong abogado, permanently, day na siya makaka-practice kilo digdi sa Pilipinas. Oo. Dahil niya na magagamit ang titulong attorney. Yes. Tapos sa halion pa siya sa role of attorney. Oo. May libro kaya kata, di ba? So, garo libro ni San Pedro Daculaon. Oo, nakalist ang mga pangaran. Hahalion duman. As in, halion man sa mga pribilehiyong tigtao na associated kay ining profession. Like, day ka na makapag-notary public. Day ka na makarepresent client. Day ka na makatindog sa kaso sa korte. And ang pinaka kayo is, you can no longer use the word attorney. Yeah. Day mo na pwedeng i-attach sa pangaran mo ang word na atiTY. Kaya nga si Secretary Larry Gadal, buti secretary pa siya ngayon. So, ang kayo sa mga na-disbar na abogado, pwede pa daw ma-reinstate. Pwede pa makabalik. Yes, in some cases, the Supreme Court allows the reinstatement of the disbarred lawyers, provided na mapahiling niya sa Supreme Court na nakapag-rehabilitate na siya, nakapag-reform na siya, ipoprove na genuine yung intention niya mag-practice ulit na following of course, the canon law of us lawyers. Diba? Bako po for life, maski ang tig-apod pong disbarred lawyer ngaya is can no longer practice may mga dakulon pong pwedeng makabalik. May mga requirements lang, may mga kaipuan lang gibuhon, may kaipuan i-submit na mga documents, mga testimonies na magpapatunay na ang disbarred lawyer deserve again to be included in the role of attorneys. Yes. Bako man ini lifetime bako ini lifetime na penalty. So you just have to prove yourself to be worthy again. Parang there's a second chance. Yeah. May second chance sa pagiging abogado. Dahil mo naman kay Puan mag-take girari ki bar. Ang pagpasar sa bar exam once lang yan. Ang aram ko lang na 2 beses nag-exam si Trivia. Ang aram ko lang na 2 beses nag-exam si Ferdinand Marcos Sr. Kasi nabasa ko lang sa mga history books. During the review sa bar, ma-release na sa bar next week. December 13. December 13. So good luck sa mga nagtirik, mga barrister, mga Si President Ferdinand Marcos, si Sr. during the review, nag-review siya sa loob kang kulungan kasi may kaso baga siya kay ito, murder. Oo, yes, nasa siyang murder. Siya. May siya, politiko yata duman sa Ilocos. Siya ang prime suspect. Tapos napreso siya habang tigdidinig sa kaso, nakapreso siya. Duman siya nagre-review sa kulungan. Tapos sa naman, kung baga na natapos o kaso, na-acquit siya sa kasong murder, nag-take siya kay bar. Yes. Top notcher. Parang siya pang pinakamataas yata until now na rating sa bar. Ang pinakalang si Florence Regalado yata. Okay. Si Florence Regalado. Si Justice. Si Justice Regalado. I love his book. Ito, tapos, di nagturubod sa iya, paano ngayon naka-top notcher? Di nga nag-review, habang ngayon habang nagtitiki, habang ngayon
nag-hearing nga di kung baga baranga ngay kinang parang garo ang nangyari. Di siya tigtubudan na ito talagang result. Baka ngayon nandaya, nag-arog kayo. Kaya siya lang yata ang sa history kang sa nag-bar exam na nag-oral exam siya sa Supreme Court. Okay. So, and he proved na talagang deserving siya maging top-notcher. Tsaka kung tutusin, kung nakakulong siya, advantages yun sa kanya. Kasi more time to study. Aral na lang siya doon. If you're in isolation, maski baga nasa hospital ka, dahil kalugod makainadal. Oo. Ako diba? kasi kulong lang ako Makaboring yung bagang na dahil ka lamang na ibang pagibuhon. Baka, coping mechanism niya yun kasi stress. Mag-aral na lang siya. At madami ding nag-a-admire kay Marcos Sr. because of that feat. Matalino talaga. Ito ang first, siya lang yata ang, dahil na akong aram na I don't know kung igwapa, siya lang yata ang nag-oral exam sa Supreme Court. Talagang siguro, sinaro-saro hapot sa iya, question na garo graded recitation, and he was able to answer the questions of the justices. So kaya na vindicate or na confirm na talagang result kang bar exam niya is really his work. Itong inang tigapod na malang tibay na kaya, Marcos is one of the brightest lawyer ever in the Philippines. Kaya nga, grabing baga sa iya, grabe kay itong expectation man. Saka, he was able to become actually the president of the Philippines. Yes. So, syempre, mga nagkasurunod, may mga negative ng mga but one fact cannot be, na data pwedeng halion, talagang usaro sa mga brightest legal mind, si Ferdinand Marcos Sr. Yes, tapos meron pa nga siya dinadraft ng mga bill just by his hand. Oo, yung CARP law. CARP law. Oo, sinulat niya lang yun. Then, kasi dati, executive, hawak niya pa yung legislation. Actually, gawa ka na compilation. Papan din. That was one of the, yan ang topic ito. When I was taking my PhD, kami kay itong, anong subject? I forget that. Asian politics. Asian politics. Ang topic ang research ko kay ito is the government of Marcos Sr. and the government of Lee Kuan Yew. So, pinag-adalan ko yan kisarong semestre. Wow, that's awesome. Pinag-adalan ko yung one semester. And dakulo na sa inda, dakulo na similarities between the Marcos style of governance and Lee Kuan Yew style. Nagka-diferensya lang sa consistency. So, kung baga, sa pagpuon, halos pareho kang Singapore and Philippines. Actually, the Philippines become the second most powerful country in Asia, next only to Japan. Kang mga 70s kang time ni Marcos. Nag-deteriorate lang. Nag-deteriorate along the years. So, magayon na yan. Actually, nakasave sa Gmail ko so result ng studying and it was still one of my dream one day ma-apply ko ining mga concept na ini. Mga concept ni Lee Kuan Yew is ang Singapore kaya yan naging Singapore it's may price to pay yan. Dakulon man niya ng mga nagadan, dakulon man diyan ng mga sinakripisyo sa Singapore on why Singapore is become the Singapore now. Tanagpon man sinda sa scratch. Tapos kay ito man, dakulon man sindang mga rallies, dakulon ng mga ang magayon lang kay ito is na-sustain sa momentum. Yes, na-survive nila. Na-survive nila. Digdi day na-survive. Inanan kang EDSA, nagkaigwa ki sudden shift. So, iyan ang magayon na nagparabasa ki mga history books on how this country was created and paano sila naging arog kaini. Saro yan sa mga mga favorite pastime. Napaka-stressful ng pastime. Magnilay-nilay. Okay. So, another, possible legal repercussion na pwedeng ma-encounter ni BP Sara ay impeachment. Pinaila na. Oo. Di ba? Ngunyan, aram ko, Sumakabayan Black, nag-file na. Kang last week, may nag-file na. Nung Monday, nag-file yung Akabayan Party representative supported by 17 personalities. Oo. Okay, may saro pa dang ma-file next week na impeachment complaint.
against VP Sara. Ini ko tang impeachment na ini. Inyang indaman. Ako minsan nairita ako digdi sa impeachment Bakit? na ini. Kasi the impeachment should be an extraordinary proceedings. Kung baga, last resort na dapat ini. Yes. If everything fails, saka ng impeachment. Kaya lang, historically sa tuya, garo nagiging na lang ining normal way to naging nasa lang normal na na ini. Naging very normal na sa tuyang impeachment. Nag-impeachment kada na sa na presidente kay nyaon ng threat of impeachment. Vice President, kay to si Supreme Court Justice, the only president na na-impeach si si Erap. Si Gloria may impeachment, si Erap may impeachment, si Pinoy kay ito may threat of impeachment. So si President Duterte may threat of impeachment kung ano-ano. Pero naging normalo na ini. Well, ang pinakamagaling na pag-impeach, election. Na pagburutuhon. Dahil nakaipuan kasi magastos ka pa kung ano-anong resources na ini. Tapos, impeachment is a very divisive process. Puro permi yan, may pro, may con. Puro permi may pabor, puro permi yan may anti. Other than that, it can also be politically influenced. Oo. Kasi numbers game ini Numbers game. Kung may numero ka sa sa House of Representative, miski dahil kang sala, pwede kang ma-impeach. Kasi this is actually a political process. Although, it is a judicial, judicial naman siyang activity kasi it involves the application of the law, dapat. May rules of court na tig-apply. However, syempre, may tendency pa rin na ma-pressure ang mga representatives at saka senator, especially parating na ang election ngayon. Diba? Iyan, may mga talaga digdi, may clout of political ini. This is actually a more on political process. So impeachment is the process of removing from office high government official charged with serious wrongdoings. Ang mga tig-impeach lang, diit man lang ini Yes. Ini na sa mga pinakahalangkautang o mga opisyal. Arog po kang presidente, the vice president, members of the Supreme Court, members of Constitutional Commission, kagaya ng COMELEC, and ombudsman. So, sila, mga impeachable officers po sinda. Pwede lang sila mahali pag impeachment. Alam mo, pag na-impeach, anong mangyari sa inda? Wara, alion lang sa pwesto. Pwede ba sindang mapreso? Dae. Kaya puan mong mag-file kay criminal cases once the person was impeached. So, iyan po iyan ang impeachment. And history tells us that impeachment is a political process and it is a very divisive process. Yes. Halimbawa, mag-proceed ining impeachment process ni VP Sara, sigurado kita kan may mga pro Sara. Actually, may nabasa ako duman na may ma-organize kirali. Ngunya na simana, ngunya na maabot na simana to condemn the filing of the impeachment complaint. Kumbaga harangan so pag-usad kang impeachment complaint. And definitely kung may pro VP Sara, may mga anti man yan. There's always two sides of the coin. So maski sa man, actually nga maski sa ko diyan sa community college, may kontras ako diyan may apel. Ganun talaga, we can't please everyone. We can't please everybody. Basta ang talang is gibon ta kung anong hiling tatama. Yes. So iyan ang kay ni. So ano-anong mga grounds? Ano-anong mga grounds para mag-file impeachment? Okay. So, madami pong grounds para makapag-file ng impeachment sa mga sinabi nating mga opisyales. Arog po kang culpable violation kang sa tuyang constitution. Hindi mo ni-respect, kundi dinisregard mo ang 1987 constitution natin. Pag sinabing culpable, that is criminal act or culpa is crime. So, kumbaga, serious, intentional violation of Constitution. So, halimbawa tigsasabi sa Constitution, dahil ka ngayon magamit nga kay military power, military sa mga, the civilian must at all times be supreme over military authority. Nagdeklara ka kay martial law, dahil manabasihan, pwede kang impeach. So, kumbaga, may mga provision na sinabi sa Constitution, ang Pilipinas dapat mag-engage sa gera.
Nagdeklara ka, girahon tangaya ang China. That is impeachable offense. That is going over, that is violating the very policy that is enshrined in the Constitution. Kaya ding presidente na may madeklara kigera. Maski anong gigilta po ng mga Pilipino na natangay, sige kitang paaping ngayon sa arukan, magdeklara na ngayon kita kigera. Ang pwede lang magdeklara kigera, presidente. And the president will never do that because he is bound to obey the Constitution. Ang sabi kang Constitution, we renounce war as an instrument of national policy. We renounce habu takaan. Kaya dito pagparabasulon ang presidente, nanata ngaya, habu tapang makipagira sa ibang nasyon, pwede siyang impeach kayan kasi tapos siseman kita para makipagira. Yeah. Kulang ang ating army. Kataning tapasan ng ngani. Dito nakakayang girahon. Ipabayaan na sa nalugod. Mga manungod tangani na isuruya-asuyaan kita. Dito nagigira. Mahanap pa kita kikaiwal. So, another violation is treason that can be a ground for impeachment. So, pag-betray sa tutuyang bansa, arog po. Ay, di ko arang. I cannot confirm or deny. Arog ang mga nangyayari sa West Philippine Sea na mga chismis. Betraying the country, especially by aiding an enemy during war. Actually, ang treason, during war man sana during wartime, ining maski bako kita ang nasa gera. Halimbawa ngaya, may gera bagang, may bagang ngunyan, may kariribukan nga sa Middle East, o kaya ngaya sa Ukraine, Russia. Ang pinakaanutakan, dapat kita dyan madamay. Problema ninda iyan. Kita dyan pwedeng madamay. Ang sa to yung mga high government official, pwedeng magpaluwas ki mga statement favoring one and against the other. Kasi, pag nauyam iyan, pati kita, baka idamay. So, we want as much as possible to remain neutral. Lalo na kung may gera, tapos uminapil ka pa sa kalaban, that is basically a treason. So, kang panoninig kang hapon, so mga, anong apod kayo ito, so mga Pinoy bagao na nagsiserve sinda sa hapon, so nagtuturo kang mga kuta, kang mga huk balahap, hukbong bayan laban sa hapon. So, sinda kayo itong nagkakarason kit treason. Another one is bribery, giving or receiving something of value in exchange of influencing a public official's function. Bribery. Normal suhol. Nini. Suhol. Demo kay mapadakop. Dem bako mangi suhol para may regalo. Yes. Ano lang 'yon? Gratuitous act. Graft and corruption, mahirap din patunayan. Ini sukaso kay ni former President Joseph Estrada. Yes. Graft and corruption. So ang kaso sa iya kay sa mga tobacco sa mga tobacco excise, mga taxes. Nagaro tiglalaog sa account niya. And ano pa yun? So ito sa wedding pa? Wedding tapos so yan na manipulation, stock manipulation. Ang nangyari kay itong stock manipulation, actually naging ko man ini research. Naging research ko man ini about stock manipulation. So kaya nagkaigo kita pinakusog na batas about stock manipulation. So, ang nangyari kay ito, halimbawa, ang susarong kumpanya, I forgot the company, parang casino, hotel, casino resort. Tapos, pinakalat na si Arog nga kaini, billionaire from this country, from China, ma-invest ngayon sa mo. So, pag may mga arog kaan, ang mga investor kaan, pang-urumbasan yan pagbakal ki stocks. Kasi may malaog na ang kaya sa stock exchange, actually ako nag-stock man ako, nagti-trade ako sa stocks. Alimbawa nga kay ito, I remember kay ito, nakagain ako sa rong aldaw, 30,000 ang nagain kami kay magayunon na mag-invest sa stock market. Ang nangyari kay ito, Attorney Joyce, halimbawa nga mabakal nga kami ki shares of stocks. Halimbawa, ang value is 10 pesos per share. Babakalon ko yan, 10 pesos per share. Mabakal nga ako worth 10,000 pesos. Ang shares of stocks, nagpa-fluctuate yan. Minataas, minababa. Pag uminalang ka yan, naging yung 15 pesos per share, pwede ko yun ipabakal. May gain ka na so, dyan. inacquire ko siya at 10 pesos, napabakal ko siya at 15. May gain ako. Sa stock manipulation, yan na pagtaas, pagbaba. Normal yan. Ang stock manipulation, yan?
mapaluwas ka information. Kaya, excuse. Ini ngayang kumpanyang ini, may malaog ngayang dakulao na investor, billionaire. So, magbarakal na nga kamo ki stocks. So, ako, nagparabakal ako ki stocks. Ano? Aram ko, kumbaga ako insider, magbarakal na nga kamo ki stock, may malaog ngayang, may malaog ngayang dakulaong kitang investor. Nagparabakal ako, 10 pesos per share. Pinaputok mi subalita. Di, naaram kang public, urumbasan. Law on supply and demand, dakulo na gustong magbakal. So, 10 pesos per share, nagi ng 100. Kasi dakulo na magbakal. Di, tigpara pa bakal ko. Di, kumita ako ngunya ni 90 pesos per share. Dakulaon niya na income. O ragi nag times 10 so value kang stock ko. Kumita ako. Kang nagkabarakal na, nagpaluwas, peke iso news. No. Dahil man pala malaog, biglang mabagsak, mabalik sa 10 pesos value. Si Sengwin ang nalugi, so public. So nagbarakal. Oo. Ang apod kan is stock manipulation. And that is a crime. Before that era Estrada, bago nangyari so impeachment ni President Estrada, dayan na penalty. So kaya ito pero ngunyan bawal na iyan na mga insider trading. Nakaipuan pag may mga araw ka ng news, i-report mo tulo sa SEC. Tanganing ma-verify kang SEC whether this information should be released sa public or dae. Nganing guided man sa mga private investor kung dapat silang mag-invest sa company ini or dae. Kasi nagagamit iyan ang mga tigapod na stock manipulation techniques. Dakulon dyan ang nagyayaman. Dakulon dyan ang naging dakulon na nagyayaman. Si Warren Buffett, di ba? Warren Buffett. Dyan nagyaman sa stock trading. si Bo Sanchez, pag nag-attend ako kang mga niya, so ano itong club niya? So, naka-attend. Bako may club siya so sa mga nag-stocks so may libro nga ni siya na so made niya naging millionaire sa pag-invest stocks. May mga legitimate man talagang kayan pero may mga nagagamit man ining na stock manipulation techniques para yumaman at the expense of other investors. So iyan ang mga pag ang nagibukaan presidente, vice president, araw kay to kang nangyari kay President kay President Erap na impeach siya. Asaro ito sa naging grounds for impeachment. Betrayal of public trust. So, kumbaga, mas priority mo sa personal mong interest kesa sa interest kang sa imong bayan. Okay? So, ngunyan, ang impeachment process, nagpuuna, Attorney Joyce, Yes. Final na po ini sa House of Representative kang Akbayan. And next week, so, makabayan. Block naman ang ma-file. So, according po sa Constitution ini po ang procedure sa kang impeachment. Inot po kay puhan mag-file ki verified complaint sa House of Representatives. Araw kang ginibo kang Monday. Tapos, so House Committee na for Committee on Justice, sindang ma-deliberate kung sa hiling ninda, so complaint na final is incomplete form or valid. So, if they find merit sa tingin nila, okay na kompleto naman ang requirements, yung impeachment complaint, then they mapahiring na naman sa Committee on Justice to investigate yung allegations na kinaagduman sa complaint. Kung may substance. Yes. So, after that, investigation, ma-vote na sinda. Burutuhan ka ng House of Representatives. Yes. Ang requirement yan is 1/3. 1/3. So, ang 1/3, ang total number ngunyan kang congressman is 250. 250. Ang 1/3 kayan pera. Mga nasa pera ka ng 1/3. Naging lawyer po ako kasi hindi po ako magaling sa math. Okay. Basta 1/3 of the 250 House Representatives. So, ang 125, 125. So, less than that. Siguro mga sanggatos. Yes. So, dapat maka-acquire na arog kayo itong vote. Ang sanggatos nga, ang 100 congressman, ang 100, 1/3 na yan, kang 300. So, kung 250, siguro mga nasa 80, mga 85 congressman. Pag nagburotohan yan na yes,
iyan ang magiging tig-apod ng articles of impeachment. Yes. Iyan ang ipapadara sa Senado. Tapos, upon receipt kang Senate, makonvene ang Senate as impeachment court. Ang matukaw dyan na ang presiding judge is the Supreme Court Chief Justice. So, ini ang proseso na nagko-convene ang executive, legislative, and judiciary. So, Vice President, iyo ang akusado, iyo ang iyong respondent, ang magiging prosecutor, congressman, mga congressman, ang judge, senador. Tapos, halimbawa ngayon, pag dinako ang 1/3, tapos, di na yung impeachment. Pero pag nakasakatan sa Senate naman, burutuhan. Yes. Whether ma-convict or So sa Senate, pirang kay puwan na boto. Okay, 2/3 of the entire Senate or 16 out of the 24 senator should vote in favor of the impeachment. Pag nako ang 16 vote, impeach si Vice President. Pag dae, acquitted. So halimbawa nga na-impeach nga si VP Sara, sisay ang masalida. Okay, pag na-impeach na po siya, ma-nominate po si President Marcos kan sa iyang bet na maging Vice President. Hali po sa mga senators, provided that the senator also has the qualification for a Vice President. Actually, ang nasa batas pwedeng hali sa Senate, pwedeng hali sa Congress, sa congressman. So, ma-nominate ang Senate, ma-nominate man ang House of Representative. Ang mapili ka yan, presidente. So, the last time na nangyari kang na-impeach si President Erap, na-impeach, ang nagsalida sa iya si Gloria Macapagal Arroyo, automatic kasi yung Vice President. Nabakanting niya sa Vice President, ang recommend ka itong na kang Senate, si Chofisto Ginggona. So, siya ang tapos siya ang naging Vice President ka ito na nagtukaw kang remaining term. So, ang ayuman inang mangyayari, so usually it came from by practice, it came from will came from the Senate. Yes, usually. And confirmed by the Congress. Iko-confirm kang both houses na iyon na yan ang magiging Vice President to sit on the remaining term of the Vice President. So ilingon ta maribuko ng politika ta sa national, digdi sa local. Yes. Bago sige sana hanggang election na magiro na mataba ka. May sorpresa na naman ngayon. Baka ma-touch move na naman. Ma-touch move na naman kita mapagalon. Kasi sabiyon ta ngaya na tapos ng politika, but we cannot actually distance ourselves from politics. Intertwined ang mga ang mga operation kang sa politics tapos sa even sa economics. Yeah, so to our voters, so ang i-vote ninyo yung for stability ng government natin. So stable man po kasi pag ding stability ang government mapagalon. Yes. Maski sa local sa national level, mas magayon man giraray stable. Garo man sa nakita sa harong ngaya sa harong. Pag may stable bagang maski sa eskwelahan, pag stable ang mga policy, ang mas magayon. Congratulations pala kay Mayor Senon Volante, as in sa gabos na staff and kang manilipot. First class ng manilipot. I heard the news. Congratulations, local government unit of Malilipot, Albay. From fourth class, nag-jump to first class. Wow. Nadaw ko kasuwago si Mayor, tig-interview ni Sir Buen. Ang pagiging first class, igoyan na advantage, igoyan na disadvantage. So, mas magayon na. So, advantages, marip talaga kang benefit kang taga Malilipot. So, disadvantage, malimit Then, mahali. May nabasa nga ni ako duman, first class man nga ni, dakulan man niyang TOs. Actually po, siguro, so, nabasa ko kay ito. Pero gusto ko mag-reply. Niya ako, nakapa-Singapore na ako, na ako sa mga first class country baga. May mga makilimos man duman. Maski saan man na lugar, din nahali ang mayaman, din nahali ang tios. Totoo. Kasi yan ang equality. Ang goal talang digdi is maano ang sugap between the rich and the rich and the poor.
na maski rich ka, igwa ka man girali ng mga basic necessities. No, you cannot really dahil maski mag first class city ka, maski sa Manila na Gabusan City, nakulo na tios. So it's really there's more work to be done. Na diyan nagtatapos. It was actually a challenge for everyone in Malilipot na patunayan na mag first class. Sa kuya, ako kaya kong gibuon ang role ko man. Kumbaga may sadiri man kitang role duman sa community college, sabi nga ni Mayor. Dahil ang majority kang fund na is from community college. Kaya nagururong kami sa BOT na ang mga ang mga activities ang mga project for the coming years sa SJCC would have a direct impact or may mga direct benefits na sa So papakusugon ta duman sa community extension services. Nice. Nanganing bako lang community college ang makinabang kang fund na nag-generate kang community college, but also the Malilipot as well. No, kaya iyon ang sunod ko duman na organize community extension community extension programs. Grabe daming ganap. Ay, Diyos ko. So, alas 12 na, Okay. May mga tayo sa Facebook Live. Kaya pa ba? Sige na, sumasalina sa to. Okay, next time na lang. Next time na lang po siguro, So, siguro salamat po sa Gabos. Inabot na kita kay oras po mamaaram. Siyempre po, ako po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joy Samara Vosotros. Hello po kay Auntie Susan Bonito. Yun lang. So, happy birthday sa Gabos na may birthday. Thank you po and see you again next Saturday. Yang walang kasalanan